Magandang araw po. Ito na naman ako, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon ng mga pagkapagbahagi. Ang gagawin natin ngayon, itong Yamaha XTC 125. Ang issue nito ay yung swing arm bushing niya. Dito sa swing arm, tanggalin natin. At ngayon mga ka-works, umpisaan ko dito sa may gulong niya. Luwagan ko yung nut dito, tapos dito sa may swing arm niya. Luwagan ko rin. At pagkatapos dito sa ilalim ng monoshock niya, luwagan ko dito, tapos tanggalin ko yung mga nut niya. Advice ko dito sa kunting tips lang, luwagan muna lahat yung mga nut bago iangat, bago lagyan ng kalso yung motor para safety siya, hindi malaglag. Yan, maluwag na lahat yung nut. Yan, lagyan na natin ng kalso para umangat yung gulong niya. Tapos tanggalin yung nut dito. Tapos hugutin yung ihi niya, yung axle. Ayan. Maluwag na yung swing arm na talaga, oh. Magalaw na. Tapos dito sa swing arm niya, medyo matigas. Peace muna mga ka-works. Ayan, tanggal na yung nut. Tapos tinulak ko siya ng flat screw at dinukdok ko siya. Tapos dito hinugot ko yung axle ng swing arm. Ayan, natanggal na talaga. Ito yung may sira, yung spacer niya na mahaba. Natin yung spacer niya dito sa loob. Tutulak natin ang axle. Ayan, lumabas na siya ng kalahati. Yan ang napudpud na, oh. May tama na siya, parang kanal. Tatanggalin natin to. Tutulak natin to. Pupukpukin natin to ng martilyo para lumabas. Kasi may gagawin tayo dito. Wala pa naman tayong pang machine shop. Ito lang muna. Ito yung sinulid at saka gapas, saka lagyan ko yung 8-8 para tumigas. Tapos ipasok muna natin dito kasi wala pa tayong pera. First aid muna tayo dito mga ka-works. Okay lang naman ito kasi DIY ko lang ito, at saka matibay ito, nasubukan ko na to. Mawawala talaga yung luwag ng swing arm niya. At saka hindi na siya magalaw pag tinatakbo mo. Hindi na maingay yung kadena at saka sprocket. Smooth na siya. Kasi hindi na magalaw yung swing arm. Matibay na siya. At ngayon, umpisahan ko ng i-assemble ito. Lagyan na natin to ng mga tornilyo. Mga ka-works, unahin natin dito sa monoshock na sa ilalim. Ayan, nalagyan ko na. Tapos lagyan ng nut yung tornilyo niya. Ayan, ay pang alcontra rin, back range number 17. Higpitan muna para hindi makalimutan. Tapos dito rin lagyan ng nut, tapos higpitan. Ayan, impact wrench. Double check. Mita ng ratchet handle para mahigpit talaga. Nasa saktong higpit. Ayan, nawala na yung galaw niya, oh. Yung luwag niya. Okay na to. Ayos. Tapos dito sa may brake niya, may gagawin tayo dito. Lagyan natin to ng gagawin natin dito, i-adjust natin yung arm ng brake niya. Brake cam, yung arm, para magiging mababaw yung brake.
pedal, hindi siya maging malalim, para pag inapakan mo yung brake pedal niya, kakagat talaga yung brake niya. Kahit na medyo pudpud na yung brake shoe niya, hindi siya malalim apakan yung pedal. Ang bearing dito sa hub niya, lagyan ng grasa para matagal masira, para mag long last pa siya. Tapos balik natin yung brake panel assembly. Medyo makapal siya, kumapal yung brake shoe niya kasi nilagyan ko yan ng alambre doon sa kabila ng dulo para tumaba, para nakabuka na siya ng konti. Ayan, unti-unti ko yung naipasok, dandahan na naipasok. Ayan, kasi pag napasok na yan, hindi na yan magiging malalim ang brake pedal niya. Magiging good function ang brake niya kahit na first aid lang ito or DIY. Kahit wala tayong binili na pyesa, naging maayos yung motor niya. I-repair lang talaga ito lahat. Ayan, balik na natin yung gulong niya. Tapos dito lagyan ng grasa din dito sa may bearings ng may sprocket banda niya. Medyo tumigas na yung oil seal niya dito, mahirap tanggalin. Tsaga-tsaga lang talaga dito. Ayan, umangat siya ng konti. Ayan, natanggal na rin. At ayan mga ka-works, naikabit na natin lahat. I-check na natin to. Tapos mamaya i-road test natin pagkatapos. At double check muna tayo dito sa higpit niya lahat. Gamitan natin ng ratchet handle at saka 19mm na socket wrench. Ayan, higpitan na lahat. Sa kunting tapes lang mga ka-works, paglagay ko ng gapas doon sa kanyang spacer, yun ang may tama lang yung nilagyan ko ng gapas. Tapos nilagyan ko ng sinulid para dumikit siya. Tapos nilagyan ko ng 8-8. Ayan, okay na yung brake niya. Ginawa kong DIY, applicable lang ito sa mga malayo sa bayan, doon sa may bundok talaga. Tapos walang machine shop or walang mabila ng pisa, lalong-lalo na kapag wala kang pera. Mura lang naman yung sinulid at saka gapas. Tapos yung glue, pwede mong gamitan ng shoes glue or 8-8. Mga ka-works, tapos na yung first aid natin. Salamat sa panonood at sa sumusuporta ng Dexter Works YouTube channel. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon.